yung gusto ko pong medyo i-discuss today, yung isa pang P, which we will call preparation. Diba? Preparation. Ang planning is always part of preparation. So guys, yung dagdag na P sa pinag-uusapan natin na purpose, na pinag-uusapan natin na yung planning, yung preparation. So, kung mahilig kayo mag-billiards, isa sa maagang tinuturo sa inyo ay kailangan may preparasyon. Hindi pwedeng nakatingin ka lang sa bolang gusto mong i-shoot na. Kailangan may preparasyon ka sa susunod at sa susunod sa susunod. So, naalala ko po yun, to God's grace, kasi si Noel, lumabas na, si Consel Noel, naglaro kami, nakasingit kami ng chess game ngayon. Tinuturuan nila ako ng pamangking ko. And grabe pala yung talaga yung hindi pala totoo na 2-3 steps ahead sa chess. Dapat talagang grabe yung isip ng bawat galaw at grabe yung preparasyon. So, ang problema kasi sa walang preparasyon, malilimit ang yung option. Okay? So, pag walang preparasyon, yung present position mo ay medyo limited. So, dahil wala tayong preparasyon, for example, sa strategic stockpile ng oil, so we're at the mercy of the world market at mga presyo at supply ngayon. So, pinag-uusapan na tatlong bagay nung tinanggal yung oil deregulation and we went completely the other way. Tama ba yon? I still think tama na nag-deregulate pero dapat may safeguards. Number 2, bakit hindi tinuloy? You know naman po yung work that I put into that, no? Yung joint exploration, which is totally within international law, within UNCLOS, and within our Constitution. We made sure na constitutional ang framework natin nung joint exploration sa West Philippine Sea. Alam nyo po, kung natuloy po yon, it will still take 5 to 6 years, para 5 to 7 years, para makuha yung oil or natural gas. So ang problema, pag bumababa ang presyo ng gas, nakakalimutan natin mag-prepare para sa mga panahon katulad ngayon. Diba? Katulad din sa EV yan. Matagal nang may mga electric vehicles, pero hindi tayo pumunta doon. I'm talking about everyone. I'm not finger pointing and saying isa lang may kasalanan. Hybrid din, diba? The question now is, do we even look at hybrids or talagang doon na tayo sa EV? That's a different topic, but ang point ko is preparasyon, di ba? So like mga kalye, di ba? Nung araw wala tayong pera para sa kalye. Ngayon may pera para sa kalye, pero napakamahal ng mga right of way. So kung nagkaroon ng preparasyon, kahit walang kalye, pero sinabi walang gagawa ng bahay dito or may easement, di sana mas maayos, di ba? So, for me, acceptable na magkamali sa preparasyon kasi wala namang perfect. Ang hindi acceptable sa akin, paulit-ulit nating ginagawa yung pagkakamaling yon, di ba? Paulit-ulit, paikot-ikot na lang tayo. So when you make a mistake, when we make a mistake, we learn from it, di ba? That's also what repentance mean, di ba? Dinudugtong natin to sa Pasko ng Pagkabuhay o Linggo o yung ating pong Lenten season at saka panahon po ng Pasko ng Pagkabuhay na repentance is important. Repentance doesn't only mean you say sorry or if you did something wrong, sorry, nahuli ako. Repentance means mali ang pag-iisip ko, babaguhin ko. So kung dati wala kang preparasyon, so halimbawa may malaking bonus, wala naman pong masama na kumain ng masarap, walang masama na mag-travel, wala pong masama na bumili ng magandang iPad o telepono, especially if you're going to use it for productivity. But if you knew that that bonus ay kailangan magtabi ka ng konti bilang preparasyon for whatever, bibili kayong bahay, ikakasal ka, magtatayo ng business, may opportunity, hindi mo tinabi yun, then yung innocent na ginawa mo, ay makikita mo may mali pala. So I remember po when I was speaker at ginagawa natin yung Bayanihan 2, pinipilit po namin lagyan ng 5 billion, relatively small yun sa ngayon, para sa mga preparasyon sa tourism. Kasi 3-in-1 yun
mabibigyan ng trabaho, lalo po yung mga nasa countryside. Number 2, ma-prepare po ang ating infrastructure for tourism. And number 3, matre-train kasi maraming kailangan doon na training at skill work, no? Hi Ivy, malapit na birthday mo. Tinatanong ni Noel. Video, pero sabi ko, ano bang handaan? June Pembre, come to see me soon, June. Matagal tayo hindi nagkausap. So guys, preparasyon, di ba? So yung sinasabi ko, so look what happened. Paggising natin after the pandemic, ang Hong Kong, ang Singapore, ang Vietnam, ang Thailand, Malaysia, napakaraming ginawa na tahimik kasi nagkaroon sila ng thinking na ito limitasyon natin, but we can prepare. So babalik at babalik ang travel, so we can prepare. So I'm very happy na for me, answered prayers sa lahat po na nagdadasal, keep praying, have faith in God, live, walk, di ba? Walk, live by walking in faith, not by sight. So, kahapon, nung isang araw, yung rhetoric, grabe. Pero ngayon, may 2 linggo. Sana totoo, 2 linggo na usap-usap muna at bukas yung tinatawag na Strait of Hormuz. At sana po ay bumaba ng konti yung presyo ng langis dahil magkakasupply. Ang problema po, maraming tinamaan na critical na infrastructure, not only sa oil but also on natural gas na may effect ito naman sa urea o sa fertilizer. May tinamaan din ng mga aluminum smelter na may epekto naman sa iba't ibang ano naman. I won't criticize muna, but definitely kung may mali, hindi pwedeng paulit-ulit yung mali na yon. God bless you guys. Continue praying for our country, for the whole world. Special mention prayers sa ating mga OFWs. God bless you po.